Magandang araw pong muli, mga mahal kong mga kamundo. Sana po'y nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang huling bahagi ng ating kwento dito sa ating channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan, na ating pinamagatang Ang Sabong Kulam Laban sa Barang. Wala akong pakialam, paring Uka, kung may lahi mang aswang, maligno o sa demonyo, ang ama ni Rigor o kahit na sino pa siya ang nagumpisa. At sinisiguro ko sa iyo, paring Uka, isa lang sa amin ang mabubuhay at yun ay walang iba kundi ako. At ang kanyang amang isang bantog at kinatatakutang mangkukulam sa probinsyang ito. Pag nakialam siya ay madadamay siya sa magiging karumaldumal na gagawin ko sa kanyang anak. Ang may diin at may paniniguradong sambit ni Mang Cosme sa kanyang kumparing si Mang Uka, samantalang nagmistulang batang nagsumbong sa kanyang amang mangkukulam, itong si Mang Rigor, na tinalo ng walang kahirap-hirap ng ugis na panabong ni Mang Cosme ang kanyang abuhing inusalan at binughan ng orasyon ng kadiliman ng kanyang ama. Ano? Natalo o may kumontra sa aking ginawang orasyon sa iyong abuhing panabong, Rigor? Opo, Itay. At hindi lang tinalo ng kanyang ugis ang aking abuhin, kundi ay pinagsalitaan pa niya ako ng hindi magagandang salita, Itay. Nahiya niya. Ipinahiya niya ako sa sabungan ng baryo sa maraming mga tao. At hindi raw siya natatakot kahit pa isang bantog na mangkukulam ang aking ama. Ha? Ano? Sinabi niya yun? Sino, Rigor? Sino ang lalaking yun? Anong pangalan niya? Taga saan siya? Kakabilang bayan po, Itay. At Cosme po. At Cosme. Cosme po ang kanyang pangalan. Hindi ko po alam kung bakit meron siyang ganoong lakas ng loob na sabihin sa akin yun. Isamantalang ang ibang mga taong nakakakilala sa akin o sa atin, lalo na po sa inyo, mabanggit ko lang ang pangalan niyo sa kanila Kinikilabutan na ang mga ito. Pero si Cosme, Itay, ay wala akong di katiting. Natakot na makita sa kanyang itsura. Pagsisisihan niya ang kalapastangan ng ginawa niyang ito. Hindi lang ikaw ang kanyang ipinahiyat ni Yurak ang pagkatao, kundi pati ako na isang kinatatakutang mangkukulam ay nagawa niyang pasusin. Hinayupak siya, Rigor. Ngayong mismong oras na ito ay gagawa na ako ng ritual upang turuan ng leksyon ng lalaking yon. Sige po, Itay. Gawin niyo na. At huwag niyo nang patagalin pa. Pero hindi ko yan magagawa kung may kasama ako sa aking kubo. Rigor, anak, umuwi ka na muna sa inyo at babalitaan na lang kita sa mangyayaring kamatayan ng lapastangang yon. Sige po, Itay. Ngayong nakalis na si Rigor, muli akong gagawa ng ritual. Luluhod ako, didipa, at uusal ng mga orasyong dilim harapan ng nakabaliktad na cross na ito, at ang basahang manikang ito ay siyang sisimbolo sa lalaking bibiktimahin ko. Malas mo, Cosme. Mipa ng anak ko ang nilapastangan mo, kaya't sisiguraduhin ko ang iyong magiging kamatayan. At pagkatapos na umusal ng mga orasyong dilim ng matandang mangkukulam na si Tatang Alfonso, ay isnaksak niya ng paulit-ulit sa ulo ng basahang manika ang karayom bilang simbolo ng kanyang pangkukulam sa taong kanyang bibiktimahin. Sisiguraduhin ko ang kamatayan mo. Tuturugin ko ng karayom na ito ang ulo mo. Ano ito? Ba't parang biglang kumirot at sumakit biglang ulo ko? Ang sakit. Paring Cosme, anong nangyayari sa'yo? Dito sa harapan ng mesa ang ating pinag-iinuman. Pare, ayos ka lang ba? Wala, paring Uka. Pare, pasensya ka na. Mukha atang maaga akong malalasing ngayon. Saka na lang tayo mag-inumang muli. Aalis na ako. Kinakailangan ko munang umuwi. Umalis na siya? Ano kayang nangyari sa taong yun? Nagmamadaling umalis sa puwang kanyang noo. At parang nasasaktan, pinagpapawisan at namumutla. Teka,
Hindi kaya, oh Diyos ko, di kaya tinutuo ni Rigor ang banta niya sa kumpare ko? Hindi kaya ipinakulam ni Rigor sa kanyang ama si paring Cosme? Sa halip na sa kanilang tahanan o sa kanyang pamilya, pumunta si Mang Cosme, ay nagmamadali siyang naglakad takbo papuntang Kakahuyan at binaybay ng kanyang nagmamadaling mga paa ang kinaroroonan ng kanyang kubo. Sa aking kubo. Sa bundok. Doon ako pupunta. Mas tumitindi pa ang pagkirot ng aking ulo na parang tinutusok ng matalas na bagay at parang mauubusan na ako ng hininga. Hindi ka makakatakas sa akin. Lapastangang sabungero. Titiyakin ko ngayon ang iyong kamatayan. Pahihirapan muna kita bago kita katayin. Ulam. Kinukulam ako. Nasisiguro ko yan dahil naririnig ko ang boses ng matandang mangkukulam. Ayun, malapit na ako sa aking kubo. Kinakailangan kong magmadaling makapasok doon. Pagkarating ni Mang Cosme sa loob ng kanyang kubo, ay nanghihina niyang isinara ang pintuan ng kubo. At doon, ano ito? Ba't biglang nawala sa aking imahinasyon ang aura ni Cosme? Hindi ko na siya makita at maramdaman. Imposible ito. Matinding konsentrasyon ang aking ginawa kanina at palalakas ng mga orasyon ng aking pinigkas. Pero bakit nangyari ito? katapusan mo na, tanda. Ako naman ngayon ang magpapahirap sa'yo hanggang sa unti-unti kang mamamatay. Sino ka? Magpakita ka, hinayupa ka. Anong ibig mong sabihin? Sumagot ka. Pagkatapos na pasigaw na sinabi yon ng matandang mangkukulam, ay nakarinig siya ng mga tunog na parang nanggagaling sa grupo ng maraming mga insekto. Hindi. Ano itong nakikita ko? May mga paparating na mga maraming bilang ng mga insekto. Pero ang laki nila sinlaki ng mga bubuyog. Nakakatakot ang itsura nila. May mga pangil. At parang ako ang sadya ng mga ito. Aatakihin nila ako. Pero hindi ako papadaig sa kanila. Uusan ako ng mga orasyon at gagawa ng pananggalang usok para hindi nila ako atakihin at mailigaw ko sila. Gamit ang kaalamang orasyong dilim, ay nakalikha ng makapal na usok ang matandang mangkukulam upang kanyang linlangin at iligaw ang mga naglalakihang insektong halimaw. Subalit, ano ito? Ang ginawa kong puder, ang usok, ay unti-unting nawawala. Paano nangyari yun? Ba't parang ang bilis na wala ng bisa ng aking ginawang puder? Baliwala sa akin ang kapangyarihan ng isang mahinang klaseng mangkukulam. Isang matanda at uugot-ugod ng mangkukulam. Tumanda ka! Hinayop ka, sino ka pa talaga? Huwag kang gawag. Huwag kang magtago sa nino mo. Magpakita ka. Hindi ako kailanman naging duwag. Huwag kang mag-alala. Dahil mamaya-maya ay makikilala mo rin ako. Bago ka, malagutan ng hininga sa parang uubusin ng mga alaga kong mga insektong halimaw ang iyong mga tugo at lamang loob. At para sa mga alaga kong mga insektong halimaw ay ang dugot laman ang matagal na nilang gustong matikman at yun ay magkakaroon ng katuparan sa ngayon. Sino ka ba talaga? Hindi ang mga insektong halimaw. Papalapit na sa akin at kinakagat nila at pinubutas ng iba't ibang parte ng aking katawan. Sige, lamtakan niyo't pagpiestahan mga alaga kong mga insektong halimaw ang katawan ng mangkukulam na yan. Sino ka ba talaga? Hindi mo ako kilala. Ako ang kahuli-hulihang bibiktimahin mo sana ng kulam. Ako si Cosme, ang isang sabongerong mambabarang at lahat ng aking mga binaparang ay mga katulad mong mga mangkukulam. Kaya't malas ka dahil pagkatapos ng mga alaga ko sa iyo'y ang isusunod nila ay ang iyong anak na si Rigor. Isa kang mambabarang. Ang mga huling katagang binanggit ng matandang mangkukulam dahil matapos na pagpiestahan ng mga alagang mga insektong halimaw ng mambabarang na si Mang Cosme, ang katawan ng matanday ay ang kanyang itaas na parte naman o ang kanyang ulo ang nilantakan ng mga insektong halimaw
At huminto lamang ang mga insektong halimaw na yon nang maging malinis na kalansay na lang ang matandang mangkukulam. Mga alaga kong mga insektong halimaw, isunod niyong katayan ng anak ng mangkukulam na ito. Si Rigor, ha 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 ha. Nagmistulang Panginoong sinusunod ng mga insektong halimaw si Mang Cosme, kung saan ay ang tanging boses lamang nito ang maririnig sa paligid, at kung ano ang karumal-dumal na sinapit ng ama ni Mang Rigor sa mga insektong halimaw ng makapangyarihang mambabarang na yon, ayon din ang sinapit na karumal-dumal na kamatayan ni Mang Rigor. Malas mo, tandang mangkukulam. Kumagat kayo sa aking bitag. Pinlano ko talaga ang lahat mula sa sabungang yon. Sinadya kong asarin ang gunggong mong anak para malantad ka sa akin. Tandang mangkukulam. Matagal na akong naghahanap ng isang mangkukulam para mas lalo pang maragdagan ang aking kapangyarihang dilim. Ang sabi ni Mang Cosme sa kanyang sarili habang makikita siyang nakaluhod at nakadipa sa harapan ng isang rebultong dyablo na siyang kanyang sinasambat pinapanginoon bilang isang makapangyarihang mambabarang. Ikaw na nakikinig ngayon sa ating kwentong ito, isa ka rin bang mangkukulam? Wes, habang maaga pa ihinto mo na yan at baka mabiktima ka rin ni Mang Cosmeng mambabarang. Maraming salamat pong muli mga mahal kong mga kamundo sa inyo pong pakikinig sa huling bahagi ng kwentong ito. Sabong, kulam laban sa barang. Maraming salamat po mga kamundo at magandang araw po sa inyong lahat.